Mukhang tiba-tiba ako ngayon. Nakangiting sambit ni Socorro sa sarili. Halos mapuno ang laman ng kariton ko. Maraming itinapong gamit ng mga tao dito na malaki ang magiging kapalit kapag ibinenta ko sa junk shop ni Mang Carding. Ang one man's trash is another man's treasure nga naman. Napakalapad ng ngiti ni Socorro habang pasipol-sipol pang itinutulak ang kanyang kariton. Siya si Socorro Luwalhati, regular na nangangalakal sa La Cervantes Subdivision. Sanggang dikit niya ang security guard na nagbabantay sa lugar na yun. Pareho silang nakatira sa may squatters area na nasa likuran ng subdivision. Bagamat hindi nakatapos ng high school ay matalino at madiskarte naman si Socorro. Sa hirap kasi ng buhay nila ay hindi na nakayanan ng kanyang mga magulang na pag-aralin silang siyam na magkakapatid. Oy Socorro, mukhang maganda ang kita natin ngayon ah. Bati sa kanya ni Gaspar. Ito ang kaibigan niyang security guard ng subdivision na yun. Nakasalubong niya ito habang nagro-ronda. Ito rin ang nagpapasok sa kanya sa lugar. Oo nga eh. Salamat ha. Wala yun. Bilisan mo lang dahil parating na may-ari ng subdivision. May inspection kasi ngayon si Sir Cervantes. Alam mo namang bawal ang mga ngalakal dito. Naku, salamat sa tip, Gaspar. Pauwi na nga ako eh. May kabigatan nga lang tong laman ng kariton ko kaya mabagal ang pagtulak ko. Paliwanag niya sa kaibigan. Tulungan na kaya kita. Wag na, kaya ko na to. May istorbo ba kita sa trabaho mo? Baka yan pa maging dahilan ng pagkasisanti mo. Tama nang hinahayaan mo kung makapasok dito kahit na bawal. Sigurado ka ba? Oo, okay lang ako. Maraming salamat sa pag-aalok ng tulong. Malapit na rin naman ako sa labasan. Tumango pa siya. Okay, kung ganun, sige, mauna na ako sa'yo at kailangan ko pang ayusin ng guardhouse. Bilisan mo lang sa paglabas ha. Habilin ni Gaspar sa kanya bago siya nitutuluyang talikuran. Nang makaalis na si Gaspar ay muling itinulak ni Socorro ang kariton palabas sa lugar na yon. Napahinto nga lang siya nang matapat siya sa malaking bahay. Kailan kaya kami makakatira sa napakalaking bahay na katulad nito? Siguro ang sarap tumira dito. Hindi mo na iisiping tutulo ang bubong kapag umuulan. Makakatulog ng masarap at mahimbing sina itay at inay pati na rin ang mga kapatid ko. Dahil komportable ang kanilang mga higaan. Kaya sana dumating ang araw na magkaroon din kami ng ganito. Huminga siya ng malalim at buong paghangang iniikot muli ang mga mata sa paligid. Ang swerte naman ng may-ari ng bahay na to. Siguro ang saya-saya nila at walang silang gaanong problema sa buhay. Hindi kagaya namin na araw-araw, problema kung saan kukuha ng ilalaman sa sikmura. Ikaapat sa magkakapatid si Socorro. Pero parang siya na ang tumatayong panganay dahil sa maagang nag-asawa at nagkapamilya ang kanyang mga ate at kuya. Hindi na rin kaya ng kanyang ama ang magtrabaho dahil iginupo na ito ng sakit nitong tuberculosis. Ang kanyang ina ay tanging paglalabada ang hanap buhay upang masustentuhan ang pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Kaya mas pinili ni Socorro ang huminto sa pag-aaral at magtrabaho para makatulong. Heto nga siya ngayon. Halos 5 taon na rin simula nang huminto at tanging second year high school lamang ang narating. Doble kayod siya upang makatulong sa ina. Nangangalakal siya sa umaga at nagtatrabaho naman siyang waitress sa hapon. Ilang segundo pang nanatiling nakatayo si Socorro sa harapan ng bahay bago siya nagpasyang umalis. Baka kasi abutan pa siya ng may-ari doon. Hindi lang siyang malilintikan kung hindi pati na rin ang kanyang kaibigang si Gaspar. Maingat na itinulak ni Socorro ang kariton palayo. Pasilip-silip siya sa kaliwat kanang bahagi ng kariton dahil hindi niya makita ang dinaraanan sa dami ng laman nito. Naku, Socorro, tiba-tiba ka nga ngayon pero mukhang hirap ka namang ilabas sa subdivision tong tulak-tulak mo. Kung bakit kasi napakayabang mo rin at tinanggihan mo pa ang alok na tulong ni Gaspar? E di sana, kanina ka pa nakauwi at nakapagpahinga. May pamubos kang anas niya sa sarili. Wala kang karapatang magreklamo. Ginusto mo yan eh. Patuloy sa pagtulak ng kariton si Socorro kaya hindi niya napansin ang lubak sa daraanan. Nagulat siya nang bigla na lang itong gumewang. Oops, oops, oops! Nanlalaki ang mga matang pilit niyang ibinalanse ang gumegewang na kariton. Ngunit dahil sa sobrang daming laman niyon ay hindi niya ito na kayang kontrolin. Tuluyan niyang bumigay. Tanggal ang isang gulong at kumalat sa daan ng lahat ng kalakal niya. Tay, kapag minamalas ka nga naman. Napabuga ng malakas na hangin sa saad niya. Hay, buhay! Paano na ako nito?
Iiling-iling na dadamputin na sana niya ang nasirang gulong ng kariton nang may humintong sasakyan malapit sa kanya. Natulos sa kanyang kinatatayuan si Socorro nang bumaba mula roon ng isang mala-Adonis na lalaki. Tulalang pinagmasdan niya ito. Pakiramdam niya nakatingin siya sa isang imaheng pinila sa magazine cover na napupulot niya. "Are you done staring at me, miss?" May iritasyon sa tonong tanong sa kanya ng lalaking mukhang modelo. Napatikom ang kanyang bibig. Hindi niya alam na nakanganga na pala siya. Sabi ko kung tapos ka nang suruyin ako. May diin ang salitang tanong nito sa kanya. Hindi agad nakasagot si Socorro dahil pakiramdam niya ay biglang umurong ang dila niya. "Sino ba nagpapasok ng mga kalakal dito? Hindi ba't kabilin-bilinan ko na bawal magpapasok ng kung sino-sino dito? We have a regular garbage collector to do this." Malakas na tanong ng lalaki sa walang partikular na taong pinagtutungkulan. Sir, nangangamot sa ulong nagmamadaling lumapit ang isang lalaking nakasuot din ng ternong Amerikana. Pero hindi tulad ng lalaki nasa harapan ni Socorro, ang lalaking ito ay bahagyang may edad na. "What's with the fuss, Juan Miguel?" Sabad ng isang matandang babae na napaka-eleganteng tingnan. Bumaba rin ito mula sa sasakyan. "It's nothing for you to worry about, Mama." Manamig na tugon ng lalaking tinawag ng ginang na Juan Miguel. "How could I not worry when I hear your voice from here to the car? And what's with all of this garbage?" Iniikot ng matandang babae ang mga mata sa mga nagkalat na basura sa daan. Huminto ang tingin nito sa kanya. Hindi pa ito nakontento at pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. "All these garbages are for you?" Tanong sa kanya ng ginang. Opo." Nakayuko ang ulong sagot niya. "What are you waiting for? Help her! Put her things back to her cart, and help her to bring it out in the village. We don't want her to stay here all day, are we?" Utos ng matandang babae sa mga lalaking hindi na malaya ni Socorro kung saan nanggaling. Basta ang alam niya ay mabilis ng mga itong dinampot ng mga nagkalat na kalakal niya at agad na nilagay sa kanyang kariton. Pinagtulungan din ng mga itong itulak yon. "Halika na, miss. Ihahatid ka na namin sa may labasan." Anang isang lalaking nakaitim na tumulong sa pag-aayos ng mga kalat niya. Thank you, ma'am." Pasasalamat niya sa matandang babae. Magpapasalamat din sana siya kay Juan Miguel, pero nang mapadako ang tingin niya rito, muling umurong ang dila niya. Para kasi itong bulkang sasabog anumang sandali. Mabilis pa sa 4:00 na sumunod si Socorro sa mga lalaking may tulak-tulak ng kariton niya. "Make sure to never come back here, or else I will call the police." Narinig pa niyang sambit ng lalaking hindi man lang yata marunong humiti. Pagkatalikod na pagkatalikod niya. Sino ba namang nanaisin pang bumalik dito kung kagaya mong makakasalubong? Para kasing kagalit mo ang buong mundo. Bubulong-bulong si Socorro na nilisan ng lugar. Dinala niya sa junk shop ang lahat ng kanyang kalakal. Nang maibenta yon, agad siyang umuwi. Nagpahinga lang siya saglit. Pag-uway pumasok na sa restaurant kung saan siya waitress. "Balita ko, nasira daw ang kariton mo?" Tanong ni Stella na kaibigan niya rin. Nagpupuna sila ng mga lamesa. "Kanino mo naman nabalitaan yan?" "Kay Gaspar, kanino pa ba?" Sumimangot siya. "Naikwento na niya kaagad sa'yo?" "Oo naman, wala lamang inililihim sa akin ng taong yun. Para ano pat naging girlfriend niya ako." Nakangising sambit sa kanya ni Stella. "Napagalitan ba si Gaspar ng dahil sa akin?" "Bakit naman siya mapapagalitan? Kasi naman siyang nagpapasok sa akin dun sa loob ng subdivision. Noong nasira ang kariton ko, naabutan ako ng employer ni Gaspar. Galit na galit. Naisip ko baka sisantihin si Gaspar ng dahil sa akin." Oo, nabanggit nga ni Gaspar sa akin yun. Pero mabuti na lang daw at nandun ang mama ni Sir Juan Miguel." "Juan Miguel? Ang gandang pangalan, masungit lang ang may-ari. Alam mo, pogi rin sana siya, kaso nakakatakot ang kasungitan niya. Mabutit nakakatagal si Gaspar magtrabaho dun." Mamimili pa ba siya ng employer? Kahit naman istrikto at masungit si Sir Cervantes, ay maalwan naman yun sa mga empleyado niya. Buo at kumpleto ang benefits ni Gaspar doon, kaya hindi rin niya naiisipang bitiwan ng trabaho niya sa subdivision. Isa pa, mabait ang mama ni Sir Cervantes. Kapag may mga okasyon ay lagi silang binibigyan ng bonus. Maswerte na kung tutuusin si Gaspar kay Sir Cervantes. Tumango si Socorro. "Kung sa bagay, may tama ka naman, Stella. Hindi naman tayo maaaring mamili ng magiging employer natin dahil mas kailangan natin ng trabaho.
Kung tayo nga halos kayod kalabaw na dito sa restaurant, pero hindi pa rin natin magawang umalis dahil kailangan natin ng pera. Pagsang-ayon niya. Kahit na nag-uusap ay patuloy sa kanilang ginagawang trabaho sa loob ng kusina ang dalawa. Inaayos ni Socorro ang mga tray na ginagamit nila sa pagsiserve nang lumapit sa kanya ang isa sa kanilang dishwasher. Socorro, hanap ka ng kapatid mo sa labas. Mukhang importante. Imporma nito sa kanya. Agad na binitiwan ni Socorro ang ginagawa at dali-daling tinungo ang backdoor ng restaurant, kung saan sila dumadaang mga empleyado. Nakita niya sa may alleyway ang kanyang nakababatang kapatid na tuliro at hindi mapakali. Janice, bakit ka nandito? Ate, si Itay. Bakit? Anong nangyari kay Itay? Bumalatay sa mukha ni Socorro ang pag-aalala. Isinugod namin siya ng inis sa ospital at hindi daw makahinga. Ha? Bakit? Paano nangyari? Maayos pa siya kanina bago ako umalis Sinigurado ko na nakainom na siya ng kanyang gamot. Pero bakit? Pagkaalis mo kanina, bigla na lang siyang nawala ng malay. Pagdala namin sa ospital ay inatake daw siya sa puso, sabi ng doktor. Nagkaroon na ng komplikasyon ng sakit niya. Kumalat na daw ang bakterya sa katawan ni Itay, ate. Nanlulumong napasandal si Socorro sa pader dahil sa narinig. Kamusta na ngayon si Itay? Nasaan siya ngayon? Kailangan ni Itay na manatili sa ospital upang obserbahan. Maraming pagsusuring gagawin sa kanya, ate. Kapag daw napabayaan pang lalo ay baka kung anong mangyari sa kanya. Malaking pera ang kakailanganin ni Itay, ate. Baka raw hindi lamang 100,000 kasamang maintenance na gamot. Sabi pa ni Janice na parang maiiyak. Nanlambot ang tuhod ni Socorro. Saan kamay ng Diyos ko naman kukunin yun? Tanong niya sa sarili. Tumayo siya ng tuwid. Iniangat niya ang apron at bumunot ng 300 piso sa bulsa ng suot niyang uniform. Ito lang ang laman ng bulsa ko ngayon. Mamaya susubukan kong dumilihan siya at bumalik kay boss. Hindi pa masyadong maraming customer kaya wala pa akong masyadong tip. Idaan mo muna kay ina ito at bumili ka na rin ng makakain yun ni na Bebing at Bunso. Didiskarte ako ng perang magagamit natin upang matuloy ang gamutan ni Itay. Dadaanin ako sa ospital mamaya kapag tapos na ang trabaho ko. Habilin niya sa kapatid, sabay abot ng pera dito. Salamat ate, sasabihin ko kay inay. Siya lang ngayon na nasa ospital kasama ni Itay. Pupuntahan ko rin sina ate at kuya para ipaalam sa kanila ang nangyari kay Itay. Sige, huwag ka magpapagabi at walang kasama sa bahay sina Bebing at Bunso. Pagkaalis ng kapatid ay muling pumasok si Socorro sa loob ng restaurant. Pinilit niyang magtrabaho kahit na lumilipad ang utak niya. Hindi kasi siya pwedeng tumigil dahil alam niyang siya lang din ang aasahan sa kanila. Samantala, nagdidiskusyon na naman ang mag-inang Juana at Juan Miguel sa opisina ng lalaki sa La Cervantes Corporation. Sa real estate business na kalinya ang trabaho ni Juan Miguel. May-ari siya ng malalaking condominium buildings at subdivision sa iba't ibang parte ng Pilipinas. I told you, Mama, hindi ko siya gusto. Bakit ba mapilit kayo? Aburidong tanong ni Juan Miguel sa ina. Bukod sa nangyari kanina sa subdivision, dumagdag din sa init ng ulo niya ang pag-set up muli ng kanyang ina ng blind date para sa kanya. Iho, hindi mo pa nga siya nakikita, hindi mo na agad gusto? Napahagod si Juan Miguel sa kanyang batok at patamad na sumandal sa kanyang swivel chair. Tinitigan niya sa mga mata ang ina. Pare-pareho lang sila mga babae, ma. Lahat sila, pera lang ang habol sa akin. I'm tired of those kind of women. Napabuntong hininga ang ginang. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin nakakalimutan ng ginawa ni Steph sa'yo? Matagal na yon, Juan Miguel, anak. Matagal na nga, pero naririto pa rin sa puso ko ang sakit na ginawa niya. At hindi na yun mabubura ang impresyon ko sa mga babae. Hinding-hindi, Mama. Si Steph ang kauna-unahan niyang naging kasintahan noong nasa college siya. Tumagal ang relasyon nila ng mahigit 5 taon. Kaya naman nagpasya siyang pakasalan to. Subalit, nang marinig niya mula mismo sa bibig nito na nakipagpustahan ng pala ito para paibigin siya, at hindi naman pala talaga siya totoong mahal, na pera lang pala ang habol nito sa kanya, doon siya natauhan. Agad-agad ay nakipaghiwalay siya rito. Kaya mula noon ay iisa lang ang tingin niya sa mga babae, mga mukhang pera. Ang tingin niya sa sarili ay dakilang tanga. Hindi niya nakita agad na pera lang ang habol ni Steph sa kanya. Umabot pa sila ng 5 taon bago niya yun nakita dahil nabulag siya sa pagmamahal niya rito. But please, Iho, subukan mo rin kahit na papaano. I don't want to see you like this.
Giit ng kanyang ina. See me like what, ma? Miserable. No, I'm not. Hindi niyo ba nakikita na mas maayos ang buhay ko ngayon? Na mas masaya ako? You're not happy, Juan Miguel. And I'm not always here with you. You're not getting any younger too. 28 ka na and I want you to get married while I'm still healthy and can enjoy playing my soon-to-be apos. Anak, sige na. Gusto ko lang naman makita kang may sariling pamilya. Hindi magandang mamuhay mag-isa. You're my only son. Tayo na lang dalawa sa mundo. Paano ka kapag nawala ako? Saka aanhin mo ang yaman mo kung mag-isa ka lang. Napailing siya. Let's not talk about this, Mama. Marami pa rin akong gagawin. Kung may lalakarin pa kayo, ipapahatid ko na lang kayo kay Manong Berting. Pagtataboy niya sa ina. Wala itong nagawa kung hindi ang tumayo. Subalit bago pa ito tuluyang lumabas sa kanyang opisina, ay nilingon pa siya muli ng ina. Think about what I said, Juan Miguel. You have to marry someone para mapanatag din ang kalooban ko. And don't make me feel that I am a failure mother. Seryosong sinundan niya ng tingin ng ina nang tuloy-tuloy itong lumabas. Nang mawala ito, tulalang napatingin siya sa kawalan. Hindi naman niya gustong isipin ng kanyang mama na nagkulang ito ng pagpapalaki sa kanya. Maaga kasi itong nabiyudo, kaya ito ang tumayong ina at ama niya. At ang sakta ng damdamin nito ang huling bagay na gagawin niya. Kaya nga kahit ang magpatira ito ng kung sino-sino sa kanila ay hinayaan na lang niya. Kahit pa alam niya rin ang dahilan ng kanyang ina. He just loved his mother so much. Pero mabigat ang hinihingi nito sa kanya. Kung siguro makakikita siya ng babaeng hindi kagaya ni Steph, baka nga magbago ang isip niya. Ngunit para namang malabong mangyari yun, lalo pat alam ng lahat kung ano ang estado niya sa buhay. Pero hindi rin masama kung susubukan ko. Para kay Mama. Wika niya sa sarili bago nagsimulang magtrabaho. Dahil naman sa mga iniisip na problema ay hindi makapag-focus si Socorro ng maayos sa trabaho. Habang nagsaserve siya sa isang table, hindi niya napansin na may tao pala sa likuran niya. Pag-ikot niya, natabig niya ito, dahilan para matapunan ng sarsa ang damit nito. Naku po, I'm sorry po ma'am. I'm so sorry. Hindi ko po sinasadya. Tarantang hingin pa umanhin niya sa babaeng natabig. Dali-daling lumapit sa kanila ang kanyang manager. Socorro, nasan ang utak mo? Hindi ka nakikiramdam sa paligid mo. Hindi mo ba nakita si Mrs. Cervantes? Sermon nito sa kanya. Pasensya na po kayo. Pasensya na po talaga. Paulit-ulit na hingi niya ng paumanhin. Ilang beses din siyang yumukod rito. Pagpasensyahan niyo na po ang tauhan namin, Mrs. Cervantes. Hayaan niyo pong i-compensate namin kayo. If okay lang po, isasama ko kayo sa opisina namin upang malinis yung damit niyo. Wika ng kanyang manager sa babaeng nagngangalang Mrs. Cervantes. Regular siguro ito sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan dahil kilala ng manager niya ang babae. It's okay, mukhang hindi naman ganun kalaki ang mansya ng damit ko. Makukuha pa to sa dry clean, so there's no need to compensate me. Malumanay na wika ng babae na nagpaangat ng kanyang ulo. Masuyo itong nakangiti sa kanya. Thank you po. Mahinang pasasalamat niya rito. Nangunot ang noo ng kaharap. It's you! Bulalas ng babae. Kilala niyo ho ako, ma'am? Yeah, I remember you. Sa subdivision. Mrs. Cervantes. Singit ng manager ni Socorro. Paumanhin po, para hindi po tayo makaabala sa ibang customer, inaanayahan ko po kayong pumasok sa opisina namin. Kung sakaling may iba pa hong atraso sa inyong tauhan namin, doon na lang po natin pag-usapan yun sa loob. Tumango naman si Mrs. Cervantes, kaya agad itong iginiya ng manager niya patungo sa opisina nito. Stella, ikaw nang maglinis ng kalat dito. Ayusin mo rin ang mga pagkain ng nasa table 5. Socorro, sumunod ka sa amin sa opisina. Utos ng manager sa kanila bago nito tuluyang sundan patungo sa opisina si Mrs. Cervantes. Sumunod din sa mga ito si Socorro na nanatiling nakatayo habang nakayuko sa isang sulok. Sandali lang ho, Mrs. Cervantes. Ikukuha ko kayo ng pwedeng kainin. Anang manager niya sabay lingon sa kanya. Ikaw na munang bahala rito, Socorro. Tumango siya. Sige po. Mahabang katahimikan ang dumaan sa loob ng silid na yon. Kinakabahan si Socorro. Naririnig na rin niya halos ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. So, what's your name? Wika ni Mrs. Cervantes. Hindi siya sumagot. Para bang biglaing nabingi siya. Iha, I'm asking you.
Napatunghay si Socorro. Ako ho ba? Itinuro pa niya ang sarili. Yes, ikaw. Hindi ba ikaw din yung babaeng mangangalakal na pumasok sa La Cervantes Subdivision kaninang umaga? Hindi mo ba ako natatandaan, iha? Mariing sinipat ni Socorro ang matandang babae. Napasinghap siya kasabay ng pagtakip sa bibig nang makilala niya ito. Naku, pasensya po talaga, ma'am. Napakalaking abala po ang nagawa ko sa inyo. Tinulungan niyo na nga po kung makaalis kanina para hindi maparusahan ni Mr. Cervantes. Tapos ito po ngayon. Nadumihan ko pa ang damit niyo. Pasensya na po talaga kayo. Muling yumukod ng sunod-sunod si Socorro. Tatanggapin ko po ang anumang parusa na ipapataw niyo sa akin dahil sa kasalanan ko. Huwag niyo lang ho akong ipakulong. Kailangan pa ho ako ng pamilya ko. Oh, come on. Stop apologizing. Saka sinong may sabing ipakukulong kita? Pigil ang tawang sambit ni Mrs. Cervantes. Ako nga pala si Juana Cervantes, ang ina ng may-ari ng La Cervantes Subdivision. Maaari ko na bang malaman ng pangalan mo? Opo, ako nga po pala si Socorro Luwalhati. Nahihiyang pakilala niya sa sarili. Ilang taon ka na, Socorro? Katutuntong ko lang po ng 20 nitong nakaraang buwan. Tiningnan siya nitong mula ulo hanggang paa. Bakit niyo po naitanong? Nakaramdam siya ng pagkailang sa ginagawa nito. May nakapagsabi na ba sa'yo na maganda ka? Kailangan mo lang ng konting ayos at bihis, lalabas na ang tunay mong kagandahan. Kayo pa lang ho nakapagsabi sa akin yan. Kiming sagot niya. Maniwala ka sa akin, hindi kita binubola, iha. Kung hindi mo na itatanong, I have an eye for a gem like you. A simple makeover will enhance your beauty. I will offer a proposal to you, Miss Luwalhati. Proposal? Ano ho yun? Sabihin na nating interesado kung bigyan ka ng permanenteng trabaho. Isang trabahong makakatulong na mapabago ang pamumuhay nyo. As I can see, mukhang napakalaking problema dinadala mo kaya wala ka sa sarili mo kanina. And I am willing to help you to ease your burden. Namilog ang mga mata niya. Trabaho ho? Tumango ito. Yes, iha. Paano ho yun? Ibig ko bang sabihin, kinakailangan kong umalis ngayon dito sa pinagkatrabahuhan ko? Tumangong muli ang ginang. Yes, I will give you a better compensation. Kakausapin ko rin ang may-ari ditong restaurant na pinagkatrabahuhan mo para ibigay ka nila sa akin. Yun ay kung papayag ka sa sinasabi ko. Ma'am, may pagkakautang pa po kasi ako sa boss ko rito. Nakakahiya naman po na iiwanan ko ang trabaho ko basta para lumipat sa inyo. Tapos hindi pa ako bayad sa utang ko. Malaki rin po kasi ang itulong ng utang na yun sa pamilya ko. Nag-aalang ang sagot ni Socorro kay Mrs. Cervantes. Huwag kang mag-alala. Sasagutin ko na ang pagbabayad sa natitirang utang mo rito kung sakaling papayag ka sa trabahong inaalok ko. Ho? Talaga ho? Ngumiti ang ginang. Yes, iha. Sandaling hindi nakaamig si Socorro. Pagkaway huminga ng malalim. Kung hindi niyo pumamasamain, gusto ko po sanang itanong sa inyo kung ano po ang nakita niyo sa akin upang bigyan niyo po ako ng napakalaking oportunidad na makapagtrabaho sa inyo. Alam ko pong marami kayong makikitang trabahador na mas higit sa akin, pero bakit ho ako? Simple lang ang sagot ko dyan, iha. Sa'yo ko lang nakita ang mga katangiang hinahanap ko para sa espesyal na trabahong to. Kaya naman willing akong ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan kapag pumayag kang magtrabaho sa akin. Hindi naman ho siguro illegal ang gagawin ko, ano? Hindi makatingin ng diretsong tanong ni Socorro kay Mrs. Cervantes. Napahalaka kang ginang. Of course not. Huwag ka mag-alala at hindi ka mapapahamak dito. Medyo may kahirapan nga lang siya. Pero kapag napagtagumpayan mo naman ay siguradong hindi ka magsisisi. Ano ho bang klaseng trabaho ang ipapagawa niyo sa akin, ma'am? Tiningnan siya ni Mrs. Cervantes ng mariin. Wari binabasa nito ang tumatakbo sa isipan niya. You know that I have a son, right? Nakilala mo na siya kaninang umaga. Tanging tango ang isinagot niya sa matandang babae. Anong connection ni Mr. Sungit sa trabahong ipapagawa sa akin ni Mrs. Cervantes? Tanong niya sa isipan. I want you to become my son's girlfriend, Miss Luwalhati. Napanganga si Socorro. Hindi makapaniwalang napatitig siya kay Mrs. Cervantes. Yes, iha. That's why I need you for this special job. Sigurado ho kayo? Hindi ako magiging ganito kadesperada kung hindi. Ano, payag ka na ba? Nag-isip muna si Socorro bago sumagot. Sige ho.
Wala naman nga sigurong mawawala kung susubukan niya. Tiyak naman niyang hindi basta-basta ang kanya magiging sahod at kailangan niya ang pera sa mga sandaling yon. Kailangan niya si Mrs. Cervantes. Ma'am, mawalang galang lang po. Magkano po palang magiging sahod ko? Lakas loob niyang tanong. Pasensya na po at kailangan ko talaga ng malaking racket dahil nasa ospital ang tatay ko. What happened to your father? Inatake po sa puso. Kaya pulutang ako kanina dahil kailangan ko ng 100,000 para sa gamutan niya. I'm sorry to hear that, Iha. What if I will pay all your debts to your boss plus I help your father and I'll pay you 1 million? How is that? Nanlaki ang mga mata ni Socorro sa sinabi ng matanda. 1 million ho? Sigurado ho kayo? Ngumiti ang ginang. Yes, I'm very sure, Iha. So, do we have a deal? Opo, ma'am. Deal po, deal. Taranta at di makapaniwalang sagot niya. 1 million ang pinag-uusapan kaya hindi na siya nagdalawang isip pa. Okay, let's do it then. But before that, my lawyer will talk to you for the agreement at para isettle na rin ang bills ng tatay mo at kung ano pang mga kailangan niya sa ospital. Ayoko mag-worry ka habang ginagawa mo ang trabaho mo. I want you to focus on your special job. Salamat po. Pagkatapos nilang mag-usap ni Mrs. Cervantes ay hiningi nito ang address niya. Noong una, hindi pa rin mapaniwalaan ni Socorro ang sinasabi ng mabait na ginang. Subalit nang ipasundo siya nito sa kanila ng sumunod na araw, doon pumasok sa isip niya na totoo nga ang lahat. At hindi na talaga siya aatras dahil maraming gamot na kailangang bilhin para sa kanyang ama. Pero nakahinga siya ng maluwag nang tawagan siya ng nanay niya na may pumunta sa ospital na lalaki para bayaran ng lahat ng kailangan ng tatay niya. Alam niyang padala yon ni Mrs. Cervantes. Hindi na siya tinanong ng ina tungkol doon dahil ang pakilala ng abogado ay may charity ito na tumutulong sa mga pasyente na walang pambayad sa ospital. Nagpaalam na rin siya sa restaurant na pinagtatrabahuhan. Pumayag naman agad ang boss niya, lalo pa at binayaran na raw ni Mrs. Cervantes ang utang niya. Ilang sandali pa ay narating na nila ang isang magara at malaking bahay. Nagtuloy-tuloy siya sa loob ayon sa utos ng driver ng kotse na sinakyan niya. Magandang gabi ho, Mrs. Cervantes. Bati niya sa ginang nang magkaharap silang muli sa loob ng napakalaking mansyon. Magandang gabi rin naman, Socorro. Ikaw ba'y nakapaghapunan na? Magiliw nitong tanong. Inaasahan na talaga ang pagdating niya. Opo, pagsisinungaling niya. Nahihiya kasi siyang magsabi sa ginang na kanina pang tanghali ang huling kain niya. Sanay na rin naman siyang malipasan ng gutom. Kailan po pala ako mag-uumpisa sa trabaho ko? Lord, kung hindi naman kailangan ng tatay ko ang pera, hindi ko naman gagawin to. Kaya ngayon pa lang po, humihingi na agad ako ng tawad sa gagawin kong pagsisinungaling. Sa isip-isip niya. Well, if it's okay with you, maaari ka nang magsimula ngayon. Kasama sa magiging kondisyon ng pagpayag mo sa naging proposal ko ay ang pagtira mo sa bahay na to. We will give you a makeover and everything that you need. Maaari mong gawin ang lahat ng gusto mong gawin sa bahay na to. Basta ang importante ay mapaibig mo ang anak ko. Paliwanag ng ginang. Paano po kung sakaling hindi ko magawa ang gusto niyong mangyari? Goodbye 1 million din po ba? Saka pababayaran niyo po ba sa akin yung mga ginastos niyo kay tatay? Not really. I will give you 6 months to do your job. Kung hindi mo magawang paibigin si Juan Miguel sa panahong yon, marahil ay kinakailangan ko nang tanggapin na mas gusto niya talaga mamuhay na mag-isa. Pero huwag ka mag-alala. I will still give you a compensation for your effort. Hindi ko rin pababayaran ang ginastos ko sa tatay mo. Consider that as my help. At kung sakali man na magtagumpay ka, magkakaroon ka ng mas malaking bonus. Plus, maybe magiging part of the family ka na namin. Tumangot-tango si Socorro habang pinoproseso pa niya sa isip ang lahat. Sige po, ayos na ayos po sa akin lahat ng kondisyon niyo. Gagawin ko po ang makakaya ko para magawa ang trabaho ko. It's settled then. Kailangan mo bang magpatulong upang kuhanin ang mga gamit mo sa inyo? Bantulad siya sa pagsagot. Ang totoo po, wala naman po akong ibang gamit na madadala rito. Yun pong maayos ang ibig kong sabihin. Well, it's okay. We can buy you the things that you need. Dito ka na matulog ngayong gabi at bukas ay sisimulan na nating mag-shopping. For now, pasasamahan kita kay Manang Sita sa magiging kwarto mo. Tinawag ni Mrs. Cervantes ang tinutukoy at binilinan pang ibigay lahat ng kakailanganin ng dalaga. Pagkatapos, inihatid na siya nito sa kanyang magiging silid
Hindi rin nito nalimutan ang bilin ng amo na asikasuhin siya. Sobrang namangha si Socorro sa kwartong ibinigay sa kanya. Halos kasing laki na kasi yun ang buong bahay nila. Mapapagawan ko rin ng maayos na tirahan sina Inay at Itay, pati na mga kapatid ko. Oras na maisakatuparan kong pinagagawa sa akin ni Mrs. Cervantes. Kausap niya sa sarili. Dahil sa hindi sanay si Socorro sa magarbong gamit na nasa paligid niya at mukhang namamahay rin siya, hindi siya agad nakatulog. Maya-maya'y biglang kumulo ang kanyang tiyan. Nako po, mukhang hindi ko matitiis ang gutom ngayon ah. Bumangon siya. Sa laki ng mansyon na to, makikita ko kaya agad kung saan ang kusina. Hindi naman siguro magagalit si Mrs. Cervantes kung sakaling maghalongkat ako ng kahit na ano doon. Kung bakit ba naman kasi hindi ako nagtanong kay Manang kanina kung nasaan ang kusina. Bulang niya sa sarili habang marahang binubuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Nang idungaw niya ang kanyang ulo sa labas ng pinto, nakita niyang may ilang ilaw na nakabukas na bagamat nakadim ay nakatutulong pa rin upang bigyang liwanag ang kabuuan ng bahay. Marahang lumabas ng kanyang kwarto si Socorro upang hanapin kung nasaan ang kusina. Ingat na ingat siyang lumikha ng ingay dahil ayaw niyang makaistorbo sa mga natutulog na. Ilang saglit pa ay narating na niya ang malaking kusina ng mansyon. Kahit doon ay merong nakabukas na malamlam na mga ilaw, sapat upang makakilos siya ng maayos. Saktong pagbukas niya sa ref ay hindi niya napigilan ang magpakawala ng impit na sigaw nang makitang may taong nakaupo sa isang stool sa may kitchen island na hindi gaanong sakop ng malamlam na liwanag. Sino ka? May nginig sa boses na tanong niya. Maybe I'm the one who should be asking you that question. Malamig ang baritonong tinig na sagot nito. Bahagya itong nakatalikod sa liwanag at tanging figura lang nito ang naaninig niya. Iniangat ng lalaki ang kamay na may hawak na kopita sa kaininom yun. Who are you? Mariing tanong nito. Hindi mahagilap ni Socorro ang isasagot sa lalaki dahil ramdam niya ang mainit nitong mga titig. What's the matter? Cat got your tongue? I'm asking you nicely. Who are you? And what are you doing here in my house? In my house? Bahay niya to? Ani Socorro sa isip. Bago pa man makasagot si Socorro, ay bigla na lang tumayo ang lalaki at inilang hakbang nito ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Nalaki ang mga mata niya nang mapagtantong si Juan Miguel pala ang kaharap. Pasensya na, hindi ko alam na. Bago pa man matapos ni Socorro ang sasabihin ay bigla na lang siyang hinawakan sa baba ni Juan Miguel. Iniangat nito ang mukha niya upang matingnan siya nito ng mabuti. You look familiar. Baka nagkakamali ka lang. Sa sobrang lapit ng mukha nila, naaamoy na niya ang alak sa bibig nito. Pero hindi katulad ng nakasanayan niyang amoy ng mga lasinggero sa kanila. Ang sa lalaki ay parang nakakahipnotismo. Never mind. Binitiwan nito ang mukha niya. Whoever you might be, just stay far away from me. Kahit na hindi mo sabihin ay alam ko kung anong pakay mo dito sa bahay. Ayun pa lang, binabalaan na kita na hindi ka magtatagumpay. Anong ibig niyo sabihin? I know the likes of you, woman. Iisa lang ang habol niyo kaya pilit niyong inilalapit ang sarili niyo sa akin o sa mama ko. Sorry to burst your bubble, honey. Hindi ako ganoon kadaling bilugin. Alam ko naman na pera lang ang habol niyo. Wala akong oras upang pag-aksayahan kayo ng panahon. Sakit sa ulo lang kayo mga babae. Pare-pareho lang kayo. Pagkasabi niyon ay agad na siya nitong tinalikuran. Naiwan naman si Socorro nakatitig sa malapad na likuran ng lalaki na papalabas ng kusina. Nang mawala ito, napakiling ang ulo niya. Alam niya kung bakit ako narito? Pero paano? Imposible namang sinabi ni Mrs. Cervantes. Saka anong sinasabi niyang pare-pareho kaming mga babae? Puno ng katanungang wika ni Socorro sa sarili. Halata kasi sa lalaki ang malaking galit sa mga kabaro niya. At kung ano man yun, siguro kailangan niya ring alamin para sa ikabubuti ng trabaho niya. Bumalik siya sa paghahanap ng makakain. Dahil gabi, isang pirasong saging lang ang kinain niya at uminom ng isang basong gatas. Agad niya ring hinugasan ng baso, saka bumalik sa kanyang kwarto at natulog. Kinaumagahan, napabalikwa siya ng bangon nang mapatingin sa bintana. Mataas na ang araw. Hala, mukhang napasarap yata ang tulog ko. Nakakahiya. Dali-dali siyang pumasok sa banyo upang ayusin ang sarili. Isinuot niyang muli ang damit na suot-suot niya kahapon.
Mabibilis ang mga hakbang na agad siyang lumabas ng kwarto upang hanapin si Mrs. Cervantes. Gising na pala kayo, ma'am. Hinihintay na po kayo ni Madam Juana sa dining area. Sabit sa kanya ng katulong na nakasalubong niya sa hallway. Salamat. Samahan ko na po kayo pupunta ron. Pagbaboluntaryo nito. Pagdating niya sa dining area ay isang nakangiting Mrs. Cervantes at walang emosyong Juan Miguel ang naabutan niyang nakaupo sa harap ng hapagkainan. You're awake. I hope you had a good night's sleep. Bungat na bati sa kanya ni Mrs. Cervantes. Opo, pasensya na po at tinanghali ako ng gising. Hinging paumanhin niya rito. It's okay. Alam ko namang namamahay ka pa. Natutuwa nga ako at nakatulog ka naman ng maayos. Halika na, maupo ka na at mag-almusal. Yaya sa kanya ng ginang. Siya nga pala, I would like to introduce to you my son, Juan Miguel. Juan Miguel, siya ang sinasabi ko sa iyong magiging assistant ko at makakasama natin dito sa bahay. Si Socorro. The kitchen intruder. Malamig ang tonong sambit ni Juan Miguel sa mababang tinig. You're saying something? Mukhang hindi naintindihan ni Mrs. Cervantes ang sinabi ng anak. Siya naman ay napakagatlabi. Never mind, ma. As I've said, wala akong pakialam kung anong gusto niyong gawin. Hindi rin ako makikialam kung sino pa ang gusto niyong patirahin dito sa bahay at ituring na anak-anakan. Basta ang rules ko lang, keep her away from me. Mariing sambit ni Juan Miguel bago ito tuluyang tumayo. Pinukol pa nito ng masamang tingin sa Socorro pagdaan nito sa tabi niya bago tuluyang umalis. Agad naman siyang kinausap ng ginang. That's my problem, Iha, and that is why I badly need your help. But don't mind him. Kilala ko ang anak ko. Mukha lang siyang masungit pero mabait si Juan Miguel. Once na makuha mo ang loob niya, which I do hope, hindi ka magsisisi. Wika ni Mrs. Cervantes. Sana nga ho. Well, I am rooting for you. Pero bago tayo mag-umpisa, maupo ka muna at kumain na tayo. Tumango naman siya at sumunod rito. Siya nga po pala, ano pong gagawin ko dito sa bahay niyo kung sakali? Tanong niya nang kumakain na sila. Nako, wala kang gagawin dito sa bahay, Iha. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo, ang tanging goal mo lang ay mapalapit sa'yo ang anak ko. Kailangan mapaibig mo siya. Pero hindi po ako sanay na walang ginagawa sa loob ng isang araw, lalo na po't nasa trabaho po yata palaging anak niyo. Ayoko pong nakatunganga lang dito habang kayo po ay may kanya-kanyang ginagawa. Oo nga, hayaan mo. I will make a way na makapasok ka sa opisina ni Juan Miguel. Para lagi mo siyang makasama at mas maging madali ang pagpapaibig mo sa kanya. Tumangong muli si Socorro. Nang makatapos silang kumain, inaya na siya ni Mrs. Cervantes na mamili ng mga gamit niya na halos ikalula niya mga presyo. May tuwa man sa kanyang puso sa ginagawang yun, ngunit hindi yun buo, dahil ang nasa isipan niya ay ang pamilyang iniwan. Kaya gagawin niya ang lahat para sa mga ito. Nang sumunod na araw, napagpasyahan na ni Socorro na umpisahan ang kasunduan nila ni Mrs. Cervantes. Nasabi na sa kanya ng ginang ang schedule ni Juan Miguel kaya naman inihanda na niya ang sarili. Kumakabog ang kanyang dibdib na nagtungo siya sa nakapinid na silid ng lalaki. Nagpresenta siyang maglinis niyon na sinang-ayon na naman ni Mrs. Cervantes. Sinabihan nito ang mga kasama sa bahay na siya na ang bahala sa lahat pagdating kay Juan Miguel. At yun ay lingid lahat sa kaalaman ng lalaki. Kaya mo to. Kaya mo to. Paulit-ulit na wika ni Socorro sa sarili nang tunguhin ang banyo ng lalaki. Tiningnan niya ang relo sa kanyang bisig. Pagkaway ang suot niyang damit at mga props niyang panlinis. Perpekto ang lahat. Ilang saglit lang ang ipinaghintay ni Socorro sa loob ng banyo nang marinig niya ang pagbukas-sara ng pintuan ng kwarto. Dali-dali siyang umayos at nag-aktong naglilinis. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng banyo, ay ang pagbukas ng shower sa tapat niya. What the hell? What are you doing here, woman? Dumadagundong ang tinig na yon ng lalaki nang lapitan siya nito. Sir, humarap si Socorro dito. Kung siya o ang lalaki ang natigilan, hindi niya alam. Tumutulo ang pawis ng lalaki at bumabakat sa suot nitong sando ang mamuscles nitong pangangatawan. Habang siya naman ay basang-basa ng shower at bumabakat na rin sa damit na suot ang dapat na bumakat. Matagal silang napatitig sa isa't isa bago kumilos ang lalaki. Dammit! Hinaklit ni Juan Miguel ang tuwalyang malapit dito saka ibinalot sa kanya. Do you know what you're wearing? At isa pa, anong ginagawa mo rito sa ganitong kaaga?
Kinagat ni Socorro ang pang-ibabang labi bago sumagot. Naglilinis ho, hindi ho ba obvious? Nilingon ng lalaki ang mga props niya, saka siya muling binalingan. At bakit ikaw ang gumagawa nito? Nasaan ang mga katulong? Sir, nagpresinta po ako. Nakakahiya naman po kung nakikitira na nga ako dito sa malaking bahay niyo tapos wala naman akong ginagawa. Dapat lang na mahiya ka. Pero hindi ka dapat pumapasok dito na walang pahintulot. Saka hindi ba dapat naroon ka kay mama? Hindi ba dapat sa kanya ka nagsisilbi? Ang mama ho ninyo ang mismong nag-utos sa akin na linisin tong silid niyo. Kaya okay lang daw na pumasok ako rito kahit wala kayo. Naningkit ang mga mata nito. Si mama yun, hindi ako. Magkaiba kaming dalawa at kwarto ko to kaya ako masusunod. Hindi ko rin gustong ibang naglilinis dito maliban kina Manang. Lalong hindi kita kilala, that's why I don't trust you. Mariing wika nito. Nagkibit ng mga balikat niya si Socorro. Okay sir, kayo ho ang bahala. Wala akong kaso sa akin ng mga sinabi niyo dahil totoo naman. Bagong salta lang ako rito kaya mahirap pagkatiwalaan. Pero dahil ang mama na ninyo ang nagsabi na ako mismo ang maglilinis dito mula ngayon, wala na akong ibang pupunta rito maliban sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, ako pa rin ang maglilinis ng kwarto niyo sa ayaw at sa gusto niyo. May tiwala man kayo sa akin na wala. Ngayon, kung aayaw kayo, bahala kayong pamahayan ng ipis dito. Sagot ni Socorro sabay talikod. Kahit kanina pa nangangatog ang tuhod niya sa kaba ay nagawa pa rin niyang maglakad. Wait, hindi pa tayo tapos mag-usap. Hindi pa kita pinaalis. Pigil ng lalaki sa kanya. Lumingon siya rito. Lihim siyang napalunok dahil apektado talaga siya ng itsura nito. Akala ko ho ba kayong masusunod dahil kwarto niyo to? Ayaw niyo ring ipalinis kaya ano pang gagawin ko rito? Isa pa, sabi niyo wala kayong tiwala sa akin kaya lalabas na lang ho ako. Papiloso pang wika niya. Nakita ni Socorro kung paano halos magbuga na ng apoy ang mga mata ni Juan Miguel. Wait here. Sabi nito sa kanya saka siya niligpasan. Hindi pa nakaligtas sa kanya ang malakas nitong pagtawag sa ina. Dahan-dahang sumandal si Socorro sa dingding ng banyo nang mag-isa na lamang siya. Mariin niyang ipinikit ang mga mata habang dinadamas ng isang palad ang kumakabog niyang dibdib. At ang kanina pa pinipigil na paghinga ay kanyang pinakawalan. Sunod-sunod siyang lumanghap ng hangin na halos ikaubo niya. Kakaiba talaga ang dating ng lalaki. Kung hindi lang niya nilakasan ng loob, baka bumulagta na siya sa sahig. Pero in fairness, ang gwapo niya lalo na kapag nagagalit. Parang timang nawika ni Socorro sa sarili. Pero mabilis ding ipinilig ang ulo. Maghunos dili ka, Socorro. Hindi ka pwedeng mahulog sa kanya. Siya ang dapat na mahulog sa'yo, kaya pigil-pigilan mo ang sarili mo. Dagdag pa niya. Alright. Napatayo ng tuwid si Socorro nang marinig ang malakas na tinig ni Juan Miguel. You win. Wika nito nang basta nalang pumasok sa banyo at matiim siyang tinitigan. But make sure na walang alikabok akong makikita hanggang sa kasulok-sulok ang bahagi nitong silid ko. Maliwanag ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw, sir. Sagot niya. At pwede ba? Ayoko sa lahat ay pilosopo at sinasagot-sagot ako. Baka gusto mo mapalayas nang wala sa oras. Mabilis na umiling si Socorro. Areglado, sir. May iba pa ba kayong sasabihin? Yes. Make sure you wear proper clothes. Hindi yung pati kaluluwa mo ikita na. At tinalikuran siya nito. Walang sabi-sabi itong naghubad ng suot na sando. Mas lalo namang hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan si Socorro. Ano? Hindi ka pa ba aalis? Panonoorin mo rin ba akong maligo? Tanong nito nang balingan siya. Hindi, sir. Sabi ko nga ho, lalabas na ako. Mabilis ang mga hakbang na lumabas siya ng banyo nito. Dire-diretso sa ginagamit niyang silid. Doon lang bumigay ang mga tuhod niya nang maisara niya ang pinto. Diyos ko, Lord. Kakayanin ko ba ang isang yun? Sobrang sungit na gwapo. Nakakainis siya. Nakakagigil ang kagwapuhan. Tanong niya sa sarili na iiling-iling. Samantala, naroon pa rin ang inis sa dibdib ni Juan Miguel habang naliligo. Kung hindi lang talaga niya mahal ang ina, baka pinalayas na niya si Socorro. Dahil ang isa pa na ikinababahala niya ay ang reaksyon na kanyang katawan sa nakitang itsura ng babae kanina. You can't be affected by her, Juan Miguel. You can't be. They're all the same. They're all gold diggers. Pera lang ang habol sa'yo ng mga babae at wala nang iba. Isaksak mo yan sa kokote mo. Galit niyang turan sa sarili.
Subalit kahit anong waksi niya sa isip sa itsura ni Socorro kanina, hindi talaga yun mawala-wala. Maganda naman talaga ang babae. Ang bawat kurba ng katawan nito ay nasa tamang lugar. At hindi maikakaila ang mayaman nitong dibdib. Idagdag pa ang malaanghel nitong mukha at nangungusap nitong mga mata. Damn it. Napatingin si Juan Miguel sa ibabang parte ng katawan. Sinabayan niya yon ng pagpihit sa shower, dahilan para lumamig ang tubig. Somehow, nabawasan niyon ang kanyang nadarama. Kaya mas mainam sigurong mag-ingat na siya sa susunod. Paglabas niya sa kanyang kwarto, agad siyang nagbihis at bumaba. Naabutan niya roon ang ina niya at si Socorro. Nakabihis din ang babae sa pagtataka niya. At sa pagtataka pa rin niya, kakaibang ipinipintig ng kanyang puso. Iho, pwede mo bang isabay tong si Socorro? May ipabibili lang ako sa kanya sa pharmacy. Nakangiting wika ng kanyang ina sa kanya. Ma, hindi ba may driver naman kayo? Nandyan si Mang Berting. Tanggi niya. Pero iho, namalengke si Berting kasama ni Sita. Napailing siya. Alright. Thank you, iho. Malapad ang ngiting lumapit sa kanyang ina at hinalikan siya sa pisngi. Pagkatapos, walang imik na sumakay siya sa kanyang kotse, ni hindi niya pinagbuksan ng pinto si Socorro. Nang makasakay ito, narinig niya ang pagkatok ng kanyang ina sa tapat niya na hindi pa rin umaalis doon. Ibinaba niya ang bintana ng kanyang kotse. Siya nga pala, nakalimutan ko siyang bigyan ng pera. Dahil kasama ka naman niya, samahan mo na rin siyang bumili. Thanks, iho. But, hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil madali na siyang tinalikuran ng ina. Mahigpit siyang napakapit sa manibela kasabay ng mabilis na pagpapatakbo ng kanyang kotse. Hanggang sa makarating sila sa pinakamalapit na pharmacy ay walang umiimik sa kanila. Hindi ka pa bababa? Masungit niyang tanong sa babae. Okay ho. Naaasar na tiningnan niya si Socorro habang pababa ng kanyang kotse. Para talagang hindi niya maunawaan ng sarili kung bakit hindi naman kagaya sa ibang babae na sagad sa buto ang pagkaasar niya kay Socorro. May kakaibang pakiramdam na sumisingit sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. May 30 minuto na yata siyang naghihintay sa babae sa kotse pero hindi pa rin ito lumalabas sa pharmacy. Nang tumingin siya sa loob, nakita niyang kumakaway ito sa kanya. Shit! Nakalimutan niyang walang dalang pera ang babae. Wala siyang nagawa kung hindi ang sundan ito sa loob. Nasa gilid lang ito ng counter dahil wala nga itong pambayad. Bakit ba kasi hindi mo kinuha ang card ko? Tanong niya rito nang makapasok siya sa loob at makalapit sa dalaga. Sabi niyo kasi bumaba na ako kaya bumaba na ako. Mariing nagdikit ang mga labi niya. Pagkuway dinukot ang wallet sa bulsa at kinuha ang card niya roon sabay abot sa cashier. Pakipunch na lang, miss. Lahat ng binili niya. Anya sa cashier. Sige, sir. Ay, sandali lang po. May nakalimutan lang akong kunin. Wika naman ni Socorro sabay baling sa kanya. Kayo ho muna magbantay dito. Abot? Katulad ng kanyang ina, hindi rin ito pinatapos ang pagsasalita niya at iniwan siya. Sir, kabilang ba tong napkin ng misis niyo? Tanong ng cashier. What did you say? Napabaling siya sa cashier na may malapad ng ngiti sa kanya. Ito sir, kasama ho ba to? Itinaas pa nito sa mukha niya ang napkin. Hindi tuloy niya napigilan ng pagmumula ng mukha. Pinagtitinginan na kasi siya ng ibang customer doon. Yes, miss. At kung pwede, pakibilisan. Eksaktong nabayaran na niya ang mga pinabili ni Socorro ay saka naman lumabas ang babae. Wala na pala akong nakalimutan. Akala ko may bilin pa ang mama niyo. Nakuha ko na pala lahat. Matamis ang ngiting wika nito. Sa halip na sumagot, inis niyang ibinigay ang paper bag na naglalaman ng mga pinamili nito at tuloy-tuloy na lumabas ng pharmacy na hindi nililingon ng babae. Ramdam naman niya ang pagsunod nito sa likuran niya. Bigla siyang humarap dito. Sa susunod na... Again, he was interrupted by Socorro's sudden bump on his chest. Aray, sir. Reklamo nitong hawak-hawak ang noo. Bakit ba hindi ko tumitingin sa dinaraanan mo? Inis niyang tanong dito. Nakatingin naman ho kaso tumigil kayo bigla. Napatingin siya sa noon nito. Namumula na yon. Kainis. Mariing wika niya na para lamang sa sarili. Patingin nga niyan. Inalis niya ang kamay nito. Papasa siguro to, sir. Bakit man naman kasi ang tigas ng dibdib niyo? Bato ba yan? Lihim siyang natawa sa komento ng babae.
Bukol ka mo. Ganting biro niya, ngunit saglit na natigilan. Ano ba talaga nangyayari sa akin? Tanong ni Juan Miguel sa isip. Narinig niyang humagikik ang babae. Marunong din pala kayong magbiro, kaso wali naman. Siguro kung baka lang dibdib niyo, baka nga mangyari. Napailing na lang si Juan Miguel. Sige na, sumakay ka na sa kotse. Bibili lang ako na pwedeng ipanlagay dyan. Pumasok muli sa loob ng pharmacy si Juan Miguel at bumili ng ointment. Bumili rin siya ng pang-cold compress at hindi na nahiya pang bumili ng yelo. Binigyan na lang naman siya ng pharmacist. Ito, ilagay mo dyan at baka nga mamasa pa. Papagalitan pa ako ni Mama. Wika niya kay Socorro na balikan niya ito. Nakangiting inabot ng babae ang mga pinamili niya. Sinadya o hindi, pero nang maglapat ang mga kamay nila, pareho pa silang napaigtad at napatingin sa isa't isa. Ano ba naman yan? Kukunin mo na nga lang, hindi mo pa ayusin. Kunwari ay paninisi niya rito. Subalit ang totoo, hindi tumitigil sa malakas na pagkabog ang dibdib niya. Sorry naman, sir. Anito sabay kuha ng mga pinamili sa kanya. Tahimik nitong inilagay ang cold compress sa noon nito. Napabuntong hiningang hinarap niya ang manibela at muling minaniobra yon pa uwi. Nakikinikinita na niyang magiging kalbaryo ang mga susunod niyang araw kasama ang babae. Mahigit 1 linggo na ang lumipas pero wala pa ring progress ang relasyon ni Socorro kay Juan Miguel. Pakiramdam niya ay iniiwasan siya nito mula noong mangyaring insidente sa pharmacy. Hindi kasi niya halos masilayan ang lalaki sa loob ng mansyon. Magkita man sila, hindi naman ito sumusulyap sa gawin niya. Paano ka ba paaamuin si Mr. Sungit? Ni wala akong ideya kung anong gagawin dahil NBSP ako at puro trabahong inaatupag. Ay, pero para sa pamilya ko, gagawin ko to. Atya, Socorro. Labard. Pagpapalakas niya ng loob habang nag-aayos. Yun ang unang araw na papasok siya sa opisina ni Juan Miguel. Hindi niya alam kung paano nagawang mahikayat ni Mrs. Cervantes ang anak na bigyan siya nito ng trabaho sa opisina nito sa La Cervantes Corporation. Sinabi na lang sa kanya ng ginang na magiging personal assistant siya ng lalaki kahit na meron naman itong sekretarya. Ang problema, wala siyang kaide-ideya kung ano ang trabaho ng personal assistant. Kaya naman ganoon na lamang ang kabang nadarama niya. Madali ka namang matuto, Socorro. Mabilis mo namang napag-aaralan ng lahat kapag ginusto mo. Kaya alam kong magagamit mo rin ang trabaho sa opisina ni Juan Miguel. Isa pa, mas kailangan mo pagtuunan ng pansin ang maging malapit sa kanya. Kausap niya sa sariling refleksyon sa salamin. Sinipat niyang muli ang sarili sa salamin. Kahit siya'y namangha sa pagbabagong nakikita niya sa sarili. Inaamin niyang hindi pa rin siya sanay sa bagong siya. Napakalayo niya na sa isang simpleng babaeng nangangalakal noon. Nakasuot lang siya ng isang simpleng bodycon dress na hanggang ibabaw ng tuhod ang haba, na inadornohan ng isang puti ngunit eleganteng sinturon na lalong nagpalitaw ng kurba sa kanyang katawan. Nagbuga siya ng malakas na hangin bago siya tuluyang lumabas ng mansyon. Nahigit niyang hininga nang makita si Juan Miguel na nakasandal sa gilid ng kotse na wari naghihintay sa kanya. Anong ginagawa ni Mr. Sungit dito? Bulong niya sa sarili. Bahagya siyang napasulyap sa relong suot sa bisig. Mamaya pa ang pasok niya sa opisina, hindi ba? Hey Socorro, are you going to stand there all day? Come on, let's go! Magkasabay tayong papasok sa opisina. Hindi sigurado si Socorro kung tama ba ang nakita niyang paghanga sa mga mata ni Juan Miguel dahil bigla rin yung naglaho. Walang imik siyang sumakay sa passenger seat. What are you doing? Nakakunot ang noong tanong nito sa kanya. Sasakay ho ng kotse? Sabi niyo sabay na tayo. I know that we're going to work together, pero hindi ko sinabing dyan ka maupo. Ano palagay mo sa akin? Driver mo? Akala ko kasi sir, ayaw niyo ako makatabi. Katwiran niya. I didn't say anything like that. Kung may driver tayong kasama, hindi rin yun ang pwesto mo. Dito pa rin sa unahan dahil personal assistant lang kita. You should know your place. Nalukot ang mukha ni Socorro sa narinig. Sungit. Bulong niya, bago pa darag na bumaba. Hindi pa siya nakontento at ibinagsak ang pinto ng kotse nang sumakay siya sa tabi nito. Kung bakit ba naman sasabay pa sa pagpasok, tapos ang aga-aga magsusungit? Ipinaglihi yata ni Mrs. Cervantes sa sama ng loob ang taong to. Bubulong-bulong sa sarili si Socorro habang kinakabit ang seatbelt. I can hear you perfectly, Miss Walhati. Kung ayaw mo makasama ako,
Ngayon pa lang ay maaari ka nang mag-back out sa kung anumang napagkasundoan nyo ng mama ko. Bear in mind na kaya ka naririto ngayon at kasama ko ay dahil kagustuhan ng ina ko. Ay, sorry. Naririnig niyo po pala. Patay mali siyang wika niya. Alam niyo, kung hindi lang ho sana kayo parang pinanganak na maasim na mangga, maganda na po sanang umaga eh. Gwapo sana kayo kung marunong lang kayong umiti. Don't patronize me with flattery. Hindi ubra sa akin ng mga matatamis na salita, Socorro. You should better do a job. Hindi porket rekomendado ka ni Mama ay magiging lenient ako sa'yo. You should earn your keep. Opo, alam ko naman po yun. Hindi niyo na kailangang ibalala pa sa akin. Ganda haba ang musang humalukip-kip si Socorro sa upuan. Patawarin ako ni Mrs. Cervantes. Bigyan pa sana ako ng mahabang pasensya sa kasungitan ng taong to. Oh, nako. Nang mapasulyap siya sa kanyang tabi, nakita niyang matalino na nakatingin pabalik sa kanya si Juan Miguel. Manuno sana. Sa labas siya ng sasakyan bumaling para hindi makita ang lalaking kahit masungit, gumagawa na naman ng daan patungo sa puso niya. Mukhang ako yata ang mahuhulog at hindi ang masungit na to. Hindi pwede. Bato ang puso ng lalaking to. Kasing bato ng dibdib niyang matigas. Wika pa niya sa sarili. Samantala, si Juan Miguel naman ay tahimik na pinagmamasdan si Socorro. Ipokrito siya kung hindi niya aaminin sa sarili na nabibighani siya sa angking ganda ng dalaga. Kaya nga lang, ilang araw na niya itong iniiwasan. Hindi pa rin kasi mawala-wala ang trauma niya sa mga babae. Nag-iingat siya. Yun ang tamang salita sa kanyang ginagawa. Ang maamong mukha at inosenteng mga mata ni Socorro ay isang malaking warning sign upang lalo niya itong layuan. She's one of those women who wanted to get into your life because of money. Katulad lang din siya ni Steph. Sigaw ng isip niya. Pero palihim na sinilyapan ni Juan Miguel ang katabi kasabay ng isang malalim na bintong hininga. What are you doing to me, Socorro? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Seeing you walking towards me in that dress took my breath away. Who are you really? Bakit ganito na lang kalakas ang tibok ng puso ko ngayon? What curse did you put on me, woman? Asik niya sa isipan. Napansin niya noong una pa lang nakakaiba ito sa mga babaeng nakakasalamuha niya. She might be naive in some ways, pero she has wits and finesse. At ito lang din ang babaeng may lakas ng loob na tingnan siya ng diretso sa kanyang mga mata na walang halong mali siya o pangaakit. Bagkos ay nagagawa pa nitong sagot-sagutin siya. Ang mga encounter nilang nitong mga nakaraang linggo ay muling nagbalik sa kanyang alaala. Namalaya na lang niyang para siyang baliw na nangingiti sa sarili. You're crazy, Juan Miguel. Kahit pa sabihin mo kakaiba siya sa mga babaeng lumalapit sa'yo, she's still a woman. And a nobody at that. Hindi mo alam kung saan siya nagaling at kung anong totoong pakay niya sa inyo. Hindi ka pa ba nagtanda? Sita niya sa sarili sa isipan bago itinutok na ang buong atensyon sa pagmamaneho. Mabilis na dumaan ang 2 buwan. Patuloy pa rin nagtatrabaho si Socorro kay Juan Miguel, pero tingin niya ay mas lalong lumayo ang loob nito sa kanya. Dahil kahit na magkasama sila sa trabaho, ay minsan niya lang din itong makita. Naturing ang personal assistant siya nito, pero halos wala naman siyang ginagawa. Palagi kasing nasa meeting ang lalaki. Naisip na rin ni Socorro na sumuko sa pagpapaibig dito at kausapin na lang si Mrs. Cervantes. Hihingi na lang siya ng ibang trabaho para mabayaran ito sa lahat ng tulong nito sa kanya. Pero hindi siya magkaroon ng pagkakataon na makausap ang ginang. Bigla kasi itong umalis ng bansa. Kaya heto siya ngayon, mag-isang kumakain ng hapunan sa napakahabang lamesa ng mansyon. Palagi kasing sa labas kumakain si Juan Miguel, kaya nga sinabihan niya ang mga kasambahay roon na matulog na. Tahimik siyang kumakain nang bigla nilang sumulpot sa pinto ng kusina si Juan Miguel. Unang tingin pa lang ay alam niyang nakainom ang lalaki. Susuray-suray itong naglakad patungo sa kanya. There you are. I was looking all over the place for you. Bakit ho, sir? Miss mo na ako? I mean, may kailangan po ba kayo sa akin? Tumayo si Socorro sa pagkakaupo upang alalayan ang pagewang-gewang na lalaki. Ilang bote ng alak ko bang nainom niyo at sobrang nalasing yata ho kayo? Hindi ako lasing. Sinong may sabing lasing ako? Pagpoprotesta nito, pero hindi naman tinanggihan ang pag-alalay niya dito. Sa halip ay tuluyan pa nitong isinandal ang bigat nito sa kanya.
Sa tingin ko, kailangan nyo na pong magpahinga. Bakit pumunta pa po kayo dito sa kusina? Bagamat hirap dahil mabigat si Juan Miguel, pinilit pa rin ni Socorro na alalayan ang lalaki at igiya palabas ng kusina, patungo sa kwarto nito. As I've said, hinahanap kita. Bakit mo naman ako hinahanap? Dahil gusto kitang tanungin kung anong ginawa mo sa akin. Nangunot ang noo ni Socorro. Ginawa ko ho sa inyo? Ano naman ho yun? I don't know. Kaya nga tinatanong kita. Ho? Wala naman ho akong natatanda ang ginawa ko sa inyo. Sagot niyang patuloy na inaalalayan ang lalaki hanggang sa makarating ito sa kwarto nito. Pabagsak niya itong binitiwan nang naroon na sila sa tabi ng kama nito. Ngunit hindi naman tuluyang naalis ng lalaki ang kamay nitong nasa may balikat niya. Pareho silang bumagsak sa ibabaw ng kama ng lalaki. At sa hindi inaasahang pagkakataon, eksaktong naglanding ang mga labi niya sa mga labi nito. Nalaki ang mga mata ni Socorro. Sir? Kaagad siyang lumayo rito, subalit mahigpit nitong hawak ang bewang niya. Ano hong ginagawa niyo? Sinusubukan kong iwasan ka, Socorro. Sinusubukan kong itapon ng lahat ng senyalis na naririto sa dibdib ko. Pero hindi ko pala kaya. Ano ba talagang ginawa mo sa akin? Nahihirapan na ako. Wika nito sa kamasuyong hinaplos ang kanyang nanginginig na pisngi. Sir, hindi ko ho kayo Hindi na naituloy pa ni Socorro ang sasabihin dahil muling inangkin ni Juan Miguel ang kanyang mga labi. Banayad ang paglapat ng mga yon. Para bang ingat na ingat kaya hindi niya napigilang mapapikit. Kusa siyang tumugon sa kapangahasan nito. Hanggang sa hindi niya namalayan na pati ang mga kamay ni Juan Miguel ay naging pangahas na. Sunod niyang nakita ang mga sarili nila na wala ng mga saplot. Pagkatapos niyon, wala pa ring angal na ibinigay niya ang sarili dito. 2 budil ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata habang may ngiti sa kanyang mga labi. Mahal ko siya. Yun ang realisasyon niya sa isipan. Sa kabila ng mahirap unawaing ugali ng lalaki at kahit saglit pa lang silang magkakilala at kahit madalas silang nag-aaway, ang paghanga niya sa kagwapuhan nito ay napalitan pa rin ng pagmamahal. Kinabukasan, nagising si Juan Miguel na masakit ang ulo, pati na ang kanyang kanang balikat. Pagmulat niya ay mukha ni Socorro na himbing ang bumungad sa kanya. Agad na sumilay ang ngiti sa mga labi niya, lalo na nang maalala ang nangyari ng nakaraang gabi. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na nakatabing sa mukha nito. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya, dahil ngayon, hindi na pantasya lang na magising ako nasa bisig kita. Anas niya habang pinagmamasdan ang maamong mukha ng dalaga. You caught me in your charm, Miss Socorro Luwalhati. Kahit na anong pilit ko sa sarili ko na layuan ka. Subalit, unti-unti, hindi ko namamalayan na umuukit ka na pala sa aking puso. I try to step away from you, pero habang ginagawa ko yun, sarili ko lang din ang pinahihirapan ko. I found myself always looking at your direction. Simula pagising ko sa umaga hanggang sa pagtulog ko sa gabi. Ikaw at ikaw ang nasa isip ko. Pag-amin niya sa mahinang tinig. Hindi niya gustong magising ang babae. Marahan niya itong kinintalan ng halik sa noo, na siyang dahilan upang magmulat ng mga mata ang dalaga. Good morning. Nakangiting bati niya dito. Namula ang pisngi nito, saka mabilis na nagtalokbong sa kumot. Good morning. Mahinang sagot nito. Napahalakak si Juan Miguel dahil doon. Kahit kailan talaga ay cute to palagi sa kanya. Don't you think it's too late para mahiya ka sa akin? Kinabig niya ang katawan ni Socorro palapit sa kanya. Sa kabuong pagmamahal na tinanggal ang pagkakatalokbong nito sa kumot. I wanted you to know that you made me the happiest man on earth. Buong pagmamahal niyang sambit habang titig na titig sa mga mata nito. Walang lumabas na kahit na ano sa mga labi nito. Muling kinantala ni Juan Miguel ng halik sa noo ang dalaga. I know. You don't need to say anything. It may be sudden to you, pero isa lang ang alam ko. I am your first, and I will take responsibility. Hindi kita pababayaan. Kahit huli na, kung kinakailangan kitang ligawan ay liligawan kita. Kasi hindi ko matatanggap na mawalay ka pa sa akin mula ngayon. Anong mahika ang inilipat mo sa akin, Miss Socorro Luwalhati? Bakit mula nang dumating ka sa bahay na to, hindi mo na pinatahimik ang puso at isip ko? Mahika?
Anong ibig mong sabihin? Silly. Nakangiting kinintalan niya ng halik sa tungki ng ilong nito ang dalaga. What I mean is, you captured my heart and soul. Mahal na kita, Socorro. That's what I mean. Buong damdaming pagpapahayag ni Juan sa kanyang nararamdaman. Pero, paano nangyari? Napakasungit niyo sa akin mula umpisa na konting mali ko lang nakasimangot o di kaya naman galit ka na agad. Tapos parang ayaw mo pa ako makita at makasama. Pakiramdam ko nga para akong may sakit na pilit mong iniiwasan. That's because I'm still denying my feelings for you. Aaminin kong galit ako sa mga babae. Bukod kay Mama, ayokong merong mapalapit sa aking ibang babae. Maaari ko bang malaman kung bakit? Humugot ng malalim na buntong hininga si Juan Miguel, saka muling kinabig payakap si Socorro. I had this girlfriend before. She was my first girlfriend. I felt deeply for her. Lahat ng gusto niya, binibigay ko. I thought she was my forever. Baliwala sa akin ang sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Naging bulag ako sa pag-ibig ko sa kanya. To the point na naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto niyang mangyari. Hindi ko napansin na she was just manipulating me. Using me. Until one day, I found out that she wasn't really in love with me. She was in love with the money and my power. Pinagpustahan lang pala nila ako ng kanyang mga kaibigan. Munti ko pa nga sana siyang pakasalan noon. So I broke up with her as soon as I heard what came out from her mouth. And I learned that lesson the hard way. Mula noon, tinata ko na sa isip ko na pare-pareho mga babae. Halatang natigilin ang babae sa narinig. Hindi rin nakaligtas sa kanyang mga mata ang pangingilid ng mga luha nito. Why? Did I say something wrong? You asked, so I answered. Tanong niyang nabalot ng kaba ang dibdib. Umiling ito. Wala naman. Kaso ano? Tinitigan siya nito sa mga mata. Larawan doon ang takot, pag-aalala at pagsisisi. Kaso wala akong ipinagkaiba sa kanya, Juan Miguel. Nalungkot ang noo ng binata. What do you mean? Binayaran lang ako ng mama mo para paibigin ka. Yun ang totoo. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha nito kasabay ng pagyuko. Agad na iniangat ni Juan Miguel ang mukha nito at pinunasan ang magkabilang pisngi. Shh! Iba ka sa kanya. Sa kanila. Oo, binayaran at inutusan ka ni Mama na paibigin ako. Pero alam ko at ramdam ko na totoong nararamdaman mo para sa akin. Aware naman ako na lahat ng babaeng inilalapit si Mama sa akin ay binabayaran niya. Pero walang nagtagumpay. Tangi ikaw lang, Socorro. Kaya nagdesisyon ako na mag-take ng risk. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. I'm willing to give it a try. To try falling in love again with you, Socorro. Buong pusong wika niya. Saka kinintalan ng halik sa noo ang dalaga. Napapapikit naman si Socorro. Dama nito ang mabilis na tibok ng puso. Hindi ka galit sa amin ng mama mo? No. Bakit naman ako magagalit? Dapat pa nga ako magpasalamat kay Mama dahil alam ko naman na kapakanan ko lang ang palagi niyang iniisip. And I loved her so much to be mad at her. Ganon din sa'yo. Kahit kasi utusan ko noon na magalit o mainis sa'yo, hindi umiepekto. Ang nangyayari, palagi lang ako nakangiti after kitang sungitan. What did you do to me, Socorro? Napangiti na ng tuluyan si Socorro. Hindi ko rin alam. Baka dahil maganda ako. Well, reasonable naman yan. Dahil maganda ka naman talaga. Even though nung una kitang makita na nangangalakal wearing a messy oversized shirt, you're still beautiful. Talaga? Napansin mo na ang ganda ko noon? Oo naman. Akala ko nga pulubi ka. Dahil ang dumi ng damit mo tapos sabog ang buhok mo. I was so amazed and mesmerized when I saw you again with Mama. Lalo kang gumanda dahil hindi ko na marumi. Babaeng babae ka na noon. Sus, bola-bola naman. No, I'm telling the truth, baby. Sa tingin mo, magtitiis akong nakikita ka at nakakasama lagi kung hindi kita gusto? Napangiti si Socorro. Salamat, Juan Miguel. Salamat sa pagmamahal mo. Magiging kumpleto lang ang kasiyahan ko kung sasabihin mong mahal mo rin ako. Niyakap siya ng mahigpit ng babae. Mahal din kita, Juan Miguel, kahit na masungit ka at bugnutin. At nagpapasalamat ako dahil hindi ka galit sa akin. Dahil minahal mo ako kahit ano pa ako. Kahit na ano pa ang ginawa ko. Gumanti siya ng mahigpit na yakap dito.
I love you, Socorro. From this day and for the rest of my life. Let's start and get to know each other more, okay? Nakangiting tugon niya. Magmula ng araw na yon, nagbago na ang lahat. Nawala na ang pagiging bugnutin ni Juan Miguel. Muli ay naging palangiti na ito. Kaya naman, walang pagsidlan ang tuwa ng ina nito nang bumalik mula sa Amerika. I'm happy for both of you. Thank you, Iha. You made my son happy at ibinalik mo siya sa dati. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Tingnan mo't hindi umabot ng 6 na buwan ay napaibig mo agad ng anak ko. Sincere na wika ng ginang kay Socorro matapos ibalita ng dalawa ang tungkol sa kanila. Niyakap nito ang dalaga. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Hindi lang po ang pagtulong sa pamilya ko ang ginawa niyo. Kayo rin po ang naging daan para makilala ko ang lalaking mamahalin ko at mamahalin din ako. Sinunyapan niya si Juan Miguel na nakangiting nakatingin sa kanila ng ina nito. Well, what can I say? Welcome to the family, Iha. And I assume sooner may i-welcome na tayong bagong miyembro ng pamilya? Nanunuksong tura nito sa kanila ni Juan Miguel. Pakiramdam tuloy niya ay nangangamatis ang mukha niya sa mga oras na yon. Naramdaman niyang inakbayan siya ni Juan Miguel. Mama, don't pressure us. I have to marry Socorro first. Napabaling siyang bigla kay Juan Miguel. Pakakasalan mo ako? Of course, babe. Pero sabi ko nga sa'yo, liligawan muna kita. Well, pwede mo naman siyang ligawan kahit mag-asawa na kayo, anak. Hirit ni Mrs. Cervantes. Mama naman, hindi naman halatang gustong-gusto mo na talaga akong mag-asawa, no? Biro ni Juan Miguel sa ina. Oo naman sabi ko nga sa'yo, hindi na ako bumabata. Gusto ko na ng apo. Matagal ko na yung hinihiling sa'yo kaya excited na ako matupad na yon. Sabay ingos nito sa anak. Napapangiti na lang si Socorro sa kulitan ng mag-ina. Huwag ka mag-alala, Mama. Bibigyan ka namin ni Socorro ng maraming apo. Gawin na ninyo at pakidamihan para naman magkabuhay na ulit tong mansyon. Gusto ko nang makakita ng mga batang nagtatakbuhan dito. We will get there, Mama. But for now, let me spend time with Socorro first. I want to cherish our moment together. Saka, kinikilala pa namin ang isa't isa at ine-enjoy. Next ng request mo, okay? Bumaling si Juan Miguel sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Sige na, hahayaan ko na kayo na masolong isa't isa. Pero sana wag masyadong matagal ha? Nakangiting niyakap ng ginang ang anak pati na rin si Socorro bago sila nito iwanan. Nang lingunin niya si Juan Miguel, kakaiba na ang kislap ng mga mata nito. Bakit ganyan kang makatingin? Tanong niya rito. I still can't believe that I will fall in love again. I love you so much, Socorro. Buong pusong sambit nito. Mahal na mahal din kita, Juan Miguel. Tugon naman niya. Unti-unting inilapit nito ang mukha sa kanya, hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Buong puso naman siya nitong kinugon. Nang mga sumunod na araw ay niligawan nga siya ni Juan Miguel. Hindi rin nito kinalimutan ang pamilya niya. Hindi na niya tinanggap ang bayad ni Mrs. Cervantes dahil walang katumbas na halaga ang pag-ibig niya sa anak nito. Sa tulong ni Juan Miguel ay tuluyang gumaling ang kanyang ama. Tinulungan din sila ng binata para makalipat sa maayos na bahay sa subdivision na pag-aari ng binata. Kahit pa nga tumanggi sila, hindi pumayag si Juan Miguel dahil pamilya na rin daw nito ang pamilya niya. Bukod roon, binigyan din nito ng scholarship mula sa foundation ng La Cervantes Corporation ang mga kapatid niya. Kaya naman halos wala nang mahihiling pa si Socorro. Makalipas ang ilang buwang panliligaw sa kanya ni Juan Miguel, ay nagpropose ito ng kasal sa kanya, na buong puso naman niyang tinanggap. Masayang-masaya si Mrs. Juana na makitang masaya ang anak nito. Nang araw ng kasal nila ay imbitado hindi lang ang buong pamilya ng bawat isa, pati na rin ang lahat ng empleyado ng mga Cervantes Company. Congratulations! Akalain mo yun? Dahil sa pangangalakan mo sa La Cervantes Subdivision, asawa mo na ngayon ang may-ari. Natatawang wika ng kaibigan niyang si Stella. Isa ito sa bisita nila sa kasal. Katabi nito ang nobyong si Gaspar. Oo nga Sino mag-aakala na magkakagusto sa akin yung lalaking mukhang pinaglihi sa sama ng loob ng una? Bumaling siya sa nobyo nito. Pero salamat sa iyo, Gaspar. Kung hindi mo ako pinayagan na pumasok sa La Cervantes, hindi ko makikilala ang forever ko. Nakangiting baling niya sa kaibigang gwardya.
Nako, hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Kayo ang tinadhana ng Panginoon kaya nangyari ang lahat ng yun. Nakita naman ulit kayo sa pangalawang pagkakataon dahil sa mama ni Sir. And I agree with Gaspar. Inakbayan siya ni Juan Miguel. Iniadya ng Diyos na masira ang kariton mo ng araw na yun para mag-cross sa mga landas natin. Para makita ka ni Mama at magka-interes siya sa'yo na ipare sa akin. Kaya ngayon, meron na akong magandang asawa. Asus, bolero. Asawa mo na ako kaya hindi mo na ako kailangang bulahin, no? Nagkatawanan ang lahat dahil sa tinuran niyang yon. Naging masaya ang araw ng pag-iisang dibdib nilang dalawa. Pagkatapos ng kasal ay nagpasya silang mag-honeymoon sa Japan. At doon na rin sasabihin ni Socorro kay Juan Miguel ang magandang balita. I'm so happy that finally my name is already with your name. Masayang sambit ni Juan Miguel. Niyakap siya nito mula sa likod. Tanaw nila mula sa tinutuluyan nila ang magandang view ng Mount Fuji. Ako rin, masayang masaya. At paulit-ulit ako nagpapasalamat kay Lord kasi hindi lang niya ako inalis sa miserable at mahirap na buhay na meron ako. Binigyan niya pa ako ng mabait at mapagmahal na asawa. At sigurado ako na magiging mabuting ama ka sa mga anak natin. Pagkasabi noon ay inilagay niya ang kamay ni Juan Miguel sa ibabaw ng tiyan niya. Napasinghap naman ito. Don't tell me that you're already... Tumango siya. Yes, I'm 2 months pregnant, hubby. Oh, Socorro, babe. You made me the happiest. Masayang-masayang sinapon nito ang mukha niya. Saka siya hinalikan ng madiin sa mga labi. Masayang-masaya rin ako na nagbunga ng pagmamahalan natin. Anya nang pakawalan siya nito. Mamahalin ko rin siya kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. Nauna na pala tayo makabuo bago pa tayo makapag-honeymoon, wife. Pero pwede pa rin naman, di ba? Hindi niya napigilang mapahalakhak sa itsura ng asawa. Oo naman, pero kailangan nating maging maingat. Ipinulupot niya sa leeg ng asawa ang mga braso. Don't worry, I'll be gentle, honey. Sabay kindat nito. Napatili na lang siya nang bigla siya nitong buhatin pabalik sa kwarto nila. They made love, but this time, with God's blessing. Napatunayan ni Socorro na hindi lang puro pagdurusa ang buhay. Dahil sa kabila ng hirap na naranasan niya, dumating pa rin ang lalaking hindi lang tutulong sa kanilang pamilya, kung hindi pati na rin magmamahal sa kanila ng tapat. Sa kabilang banda, na-realize naman ni Juan Miguel na hindi pare-pareho ang mga tao. Hindi porket may nanloko at nanamantala sa kanya noon ay wala ng babaeng matino. Sa katauhan ni Socorro ay natutuhan niyang magpatawad at buksan muli ang puso. And it's all because of love. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.